Okay guys, pahinga muna tayo sa solar pump ngayon. Ngayon nag-install naman tayo ng pangbahay. Ang tawag sa setup nito is hybrid setup. 8 kilowatt hybrid setup na pangbahay. Meron siyang dalawang battery. Kita nyo naman, ang lalaki, di ba? Sana all. Daya yung brand na ginamit natin. Tara, bilhin natin. Daya yung brand na ginamit natin. Tapos meron tayong 18 pieces na 585 watts, which is titignan natin doon mamaya sa sa bubong nila. So ayun, meron tayong APS. Ayan, kapag na-brown out, lilipat lahat yung system dito. Ang bill nila dito is naglalaro sa 5 to 10,000. Pero sobra-sobra to. Sobra-sobra tong setup na to. Kasi gusto ni client talaga yung totally masero siya. Ang estimate na savings talaga dito sa ganitong setup is 10 to 15,000. Ang maliles sa bill. Pero, kung ako kasi tatanungin, hindi ka dun sa bill titingin eh. Kapag nag-brown out talaga, maganda yung ganitong setup kasi talagang may malalaki yung battery nila. Tapos tignan natin yung tignan natin yung solar panel. Okay, wala yung drone natin, hindi ko mapalipad. Nakalimutan yung drone. Ayun. Ayan, nasa taas ng bubong. Goods na goods naman yung sunlight natin. Ang oras ngayon is alas 10 na ng umaga. Ayan. Meron silang malaking aircon dito sa loob. 3 horsepower. Ayan. Ayan. Yan yung isa sa mga aircon nila. Actually, ang aircon nila dito is 6 yung aircon nila. Dalawang 2 horsepower, isang 3 horsepower, tsaka tatlong 1 horsepower. So, ayun, kayang-kaya na ng 8 kilowatts natin yun. So, yun guys. Quick vlog lang naman to. Pinakita lang natin yung setup. Kung interested kayo magpakabit ng ganito, message lang kayo dyan sa page or sa number ko. Pwede nyo akong tawagan. Pwede natin yung ocular visit yan. Pero kahit na kapag before kayo mag-inquire, make sure na naka-ready na yung mga mga appliances sa bahay. Or kung hindi na, isulat nyo na yung mga appliances nyo sa bahay para malaman natin kung anong setup yung pwede sa inyo. At saka or pala yung bill nyo sa sa electric bill nyo, pwede nyong picturean na para makita natin kung ilan yung kilowatt use nyo every day or every month, para ma-identify natin kung anong setup yung pwede sa inyo, kung 3 kilowatts ba, 5 kilowatts ba, or so on. So yun, thank you. Yun lang, mabilis ang vlog lang to. Bye bye. Okay, pakita din pala natin yung nito, kung paano nag-work yung system niya. So ngayon, nakaka 5.9 kilowatts tayo dito sa mga solar panel. So ibig sabihin 5,900 watts yan. Ang load nila is 540 watts lang. Ang pumapasok lang sa kuryente is nasa 20 watts lang. So halos walang kinukuha sa kuryente. Ang kumukuha ng kuryente niyan, kumukuha na halos kuryente niyan sa solar panel. Yung solar panel, at the same time, naglo-load siya dito sa 590 watts na, or ayan, wag nag 1 kilowatts na yung load nila. At the same time, nag-charge din siya sa battery. Kasi sobra-sobra, 5,900 watts yung harvest niya. 1,000 kilowatts lang yung load. So, yung tira, 5,900 minus 1 kilowatts. Yung tira dyan, napupunta sa battery. Tapos, ito, halos wala to. Halos walang, halos walang kinukuha sa kuryente yan. Sa 20 watts lang yun. Ayun, ganun siya nagpo-function.
Ang battery pala nila dito is dalawang 280 amperes. So 28 kilowatts ang battery bank nila. Ayan. So yun, ayan, nagpa-fluctuate, nagwe-welding sila eh. Tumataas ng 3 kilowatts. So yan lang. Yan lang ang function ni Mr. Day eh. Ayan.